Sa isang liblib na baryo sa Visayas, napapalibutan ng palayan at makapal na kawayan. May isang lugar na iniiwasan ng mga tao kapag gabi na. Ang Sitio Malagkit. Hindi dahil sa dilim, kundi dahil sa kung ano ang gumagalaw sa dilim. Lumaki si Lito sa baryong iyon. Sanay siya sa tunog ng kuliglig, sa amoy ng basang lupa at sa katahimikan ng probinsya. Pero may isang bagay na hindi niya kailanman nasanay. Ang babala ng kanyang ina. Kapag may narinig kang parang batang umiiyak sa labas, sabi nito, huwag mong bubuksan ang bintana. Bakit po? Tanong niya noon. Hindi lahat ng umiiyak ay tao. Lumipas ang mga taon. Naging binata si Lito at nagsimulang magtrabaho sa bukid kasama ang kanyang ama. Isang gabi, habang pauwi siya galing sa palayan, napansin niyang kakaiba ang paligid. Tahimik, walang kuliglig, walang hangin, at sa kanya narinig isang mahinang iyak ng sanggol nanggaling sa may kawayan. May bata, bulong niya. Lumapit siya kahit may kung anong kaba sa dibdib niya. Ngunit habang papalapit siya, napansin niyang ang iyak parang paulit-ulit, parehong tono, parehong ritmo, parang hindi tunay. Biglang naalala niya ang babala ng kanyang ina. Hindi lahat ng umiiyak ay tao. Nanlamig ang kanyang katawan. Dahan-dahan siyang umatras at sa paligid ng kanyang paningin may gumalaw. Isang anino, mahaba, payat, at gumagapang sa ibabaw ng kawayan. Hindi ito naglalakad, hindi rin ito lumilipad. Para itong dumudulas na parang walang buto. Napaatras si Lito, at sa unang pagkakataon sa buhay niya, tumakbo siya. Kinabukasan, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang ina. Hindi ito nagulat. Sa halip, tumingin ito sa kanya na parang matagal na nitong hinihintay ang araw na iyon. Binalikan ka na nila, sabi nito. Sino po? Ang mga aswang. Hindi naniwala si Lito noong una. Para sa kanya, kwento lang iyon para takutin ang mga bata. Ngunit nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Ang manok nila, isa-isang nawawala. Ang aso ayaw nang lumabas tuwing gabi. At ang kapitbahay nilang buntis, si Aling Rosa, biglang nanghina nang walang dahilan. Parang may kumukuha ng lakas ko, sabi nito. Doon nagsimulang matakot si Lito. Isang gabi, nagising siya sa kakaibang tunog sa bubong. Parang may naglalakad, mabagal, maingat. Pinilit niyang huwag gumalaw. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili. Sumilip siya sa bintana at doon niya nakita ang anino. Nakadikit sa bubong, baliktad. Ang ulo ay nakababa, nakasilip sa bintana at ang mga mata nagniningning sa dilim. Napaatras siya, nanginginig. Biglang may mahabang dila na dumikit sa salamin. Unti-unti itong gumagapang pababa at doon niya narinig ang mahinang bulong. Gutom na ako. Sumigaw si Lito. Agad na pumasok ang kanyang ama. May hawak na itak. Ngunit nang tiningnan nila ang bintana, wala na. Tanging bakas ng malagkit na likido ang naiwan. Kinabukasan, pumunta sila sa albularyo ng baryo. Hindi yan basta aswang, sabi neto. Matagal na yan dito at mukhang napili ka na. Bakit ako? Tanong ni Lito. Dahil nakita mo siya at hindi ka niya nakuha. Binigyan siya ng anting-anting at isang babala. Kapag narinig mo ulit ang iyak, huwag mong susundan dahil hindi ka na makakabalik. Ngunit huli na. Isang gabi,
Habang natutulog siya, narinig niya ulit ang iyak. Mas malinaw, mas malapit, at sa pagkakataong ito, parang nanggagaling sa loob ng kanilang bahay. Dahan-dahan siyang bumangon, tiningnan ang paligid, at doon niya nakita sa sulok ng kwarto, isang batang nakatalikod. Umiiyak. "Anak," bulong niya. Hindi ito gumalaw. Lumapit siya, at nang hinawakan niya ito, bigla itong tumigil sa pag-iyak. Unti-unti itong lumingon, at ang mukha, hindi mukha ng bata, kundi isang matandang babae na may mahabang dila. Kinabukasan, natagpuan si Lito sa ilalim ng kawayan. Walang sugat, ngunit walang buhay. At ang kanyang tiyan, wala ng laman. Mula noon, may isa ng bagong kwento sa Sitio Malagkit. May isang aswang na umiiyak tulad ng bata. At kapag narinig mo siya, huwag kang lalapit. Dahil baka ikaw na ang susunod niyang hanapin sa dilim.